So ito na mga kababayan. Nako, Senator Amy Marcos mga kapatid, pinagmukha pong tanga ni Hanelit Avancenia. Ayon kasi kay Hanelit Avancenia mga kababayan ay wala daw siyang believe dito kay Senator Amy Marcos dito po sa ginagawang mga pahiring-hiring mga kapatid ni Senator Amy Marcos. Isa lang ibig sabihin nito mga kababayan, wala pong assurance na makakakuha ng boto galing sa mga DDS mga kapatid itong si Senadora Amy Marcos. Kasi nga mga kababayan, yung asawa mismo ni former President Duterte ay wala pong believe sa kanyang ginagawa ngayon. Bago ang lahat mga kapatid, One Talk PH nga pala nagbabalik para sa panibagong update. Ito, panoorin muna natin ang balitang ito. Hindi naman daw believe ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia sa investigasyon ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Kahit ako naman mga kapatid, kung ako po yung nasa kalagayan ni ni Hanilet Avancenia, ay hindi rin talaga ako bibilib mga kababayan dito sa mga hearing-hearing na ginagawa ni Senator Amy Marcos. Bakit kamo mga kapatid? Kahit ubusin niya lahat buong taon dyan mga kababayan sa Senado sa kakagawa ng hearing mga kapatid, hindi na po mababalik yung hindi na po mababalik sa Pilipinas si former President Duterte. Nandoon na kasi si Tatay Digong mga kababayan at nakakulong na sa ICC. Di ba? Kaya useless mga kapatid itong hearing na ginagawa ni Senator Amy Marcos dahil hindi na pwedeng baguhin ito mga kababayan yung katotohanan na nakakulong na nga si former President Duterte. Tuloy! Sabi niya yan kasabay ng isang buwang pagkakadite ni Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, pakibigyan nga kami ng update tungkol sa mga naging pahayag dyan ni Hanilet mula dyan sa The Hague. Ruth, magkahalong tuwa at lungkot ang nararamdaman ngayon ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanelet Avancenia at anak nito na si Veronica Kitty Duterte. Bukod kasi sa birthday ni Kitty kahapon, isang buwan na nga rin mula nang arestuhin at dalhin dito sa The Hague ang dating Pangulo. Bilis mga kapatid, isang buwan na kaagad ang lumipas. Matapos yung pag-aresto ng Interpol kay former President Duterte. Aloy. Nakisalong mag-ina na sina Hanelet at Kitty sa mga pagkain inihanda ng mga Duterte supporters sa labas ng ICC Detention Center kahapon. Ang birthday daw nila ito kay Kitty na nagdiwang ng kanyang ika-21 taong kaarawan. Tanging sayaw lang ang nairegalo raw ni dating Pangulong Duterte sa anak nang bisitahin siya kahapon. Ito mga kapatid, dito ako na kumbaga dito ko nabutasan itong balitang ito mga kababayan. Kasi nga kahapon mga kapatid, according kila Bongo, kila Bato at kay Robin Padilla, hinang-hina na daw mga kababayan si former President Duterte. 'Di ba? Kung papakinggan mo yung mga sinasabi nila kahapon mga kapatid, akalain mo talaga na malapit nang pumanaw si Tatay Digong. Pero mga kababayan, tinabla sila dito ngayon ni Kitty Duterte. Kasi ayon kay Kitty Duterte mga kapatid, sumasayaw-sayaw pa daw si former President Duterte. Ibig sabihin mga kababayan, malakas pa po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Taliwas kahapon mga kababayan sa pinapakita or sa pinipicture out nila Bongo, nila Padilla, nila Bato na sobrang hina na daw ni Tatay Digong. Ibig sabihin lang nito mga kapatid, gumagawa lang talaga sila ng drama kahapon sa Senado para makakuha ng simpatya ng taong bayan. Ngayon, tinabla sila mga kababayan ni Kitty Duterte dahil sabi ni Kitty Duterte, regalo daw ni Tatay Digong sa kanya, pasayaw-sayaw na lang daw mga kapatid. Nako po, tuloy! Ang birthday daw nila ito kay Kitty na nagdiwang ng kanyang ika-21 taong kaarawan. Tanging sayaw lang ang nairegalo raw ni dating Pangulong Duterte sa anak nang bisitahin siya kahapon. Maayos pa rin naman daw kondisyon ni former PRRD na umaasang makakauwi na sa Pilipinas para may paliwanag daw ng personal ang mga nangyari. Diba? Maayos pa naman daw ang kondisyon ni former President Duterte mga kapatid. Ayon po yan dito kila Hanelet Avancenia at kay Kitty Duterte mga kababayan. Ibig sabihin mga kapatid,
nasa magandang kalagayan po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin mga kababayan, ginagamit lang talaga nila Bongo at Bato at Robin Padilla, maging si Amy Marcos mga kapatid, yung issue, no, para makakuha ng simpatya sa taong bayan. Ang problema lang, no, itong si Amy Marcos mga kapatid, negative pa rin sa pananaw ng mga Duterte supporters. Dalay. Sa anak nang bisitahin siya kahapon. Maayos pa rin naman daw kondisyon ni former PRRD na umaasang makakauwi na sa Pilipinas para may paliwanag daw ng personal ang mga nangyari. Naging emosyonal naman si Hanilet ng pangunahan ng pagdarasal sa labas. Bukod kay Kitty at sa Duterte supporters, sinama rin ni Hanilet sa dasal ang dating Pangulo. Hindi raw nila maiwasang magtanong na kung bakit. Ang tanong dyan, Madam Hanilet, papakinggan kaya ng Diyos ang iyong dasal? Yung asawa mong si Tatay Digong, ininsulto po niya mga kapatid, ang Diyos. Ano sabi ni Tatay Digong? Wala akong believe sa Diyos nyo dahil naipako siya sa krus. Tapos ipagdadasal mo ngayon si Tatay Digong. Ewan ko lang kung papakinggan yan. Maliban na lang kung ibang Diyos yung pinagdadasalan nyo. Dalay. Sinama rin ni Hanilet sa dasal ng dating Pangulo. Hindi raw nila maiwasang magtanong na kung sino pang gumawa raw ng matino sa bansa ay siya pang nakulong ngayon. Kasunod dito, hindi na raw umaasa si Hanilet na may mapapala sila sa ginagawang investigasyon sa Senado sa pangunguna ni Senadora Amy Marcos. Ay nako, Senator Amy, nagsayang ka lang talaga ng laway mo at oras mo dyan. Walang believe sa'yo si Hanilet. Ibig sabihin yan, Madam Amy, walang assurance na iboboto ka ng mga DDS. Tandaan mo, ang nagsabi niyan si Hanilet mismo. Asawa ni former President Duterte na iyong kaibigan. Dahil para sa mga DDS, para sa mga DD7, ikaw ay isang taksil. Ikaw ay isang taksil. And unang-una sa lahat, saan ba kasi kayo noong oras na dinampot si former President Duterte ng ICC? 'Di ba? Sana nagpakita kayo noong mga oras na pinupusasan si Tatay Digong. Baka sakaling maniwala pa sa'yo ang mga DDS na loyal ka nga kay former President Duterte. Ngayon, wala. Diba? Nag-aksaya ka na ng oras, ng panahon, inaksaya mo pa ang pera ng taong bayan sa walang kwentang hearing. Ang lakas-lakas naman pala ni Tatay Digong Diba? Sobrang lakas pa ni former President Duterte, sumasayaw-sayaw pa daw, sabi ni Kitty. Sinong logi? Ikaw! Ikaw at ang taong bayan dahil ginagamit mo ang pera ng taong bayan para magsagawa ng mga hearing na wala namang kwenta. Alay! Pino na rin ng common law partner ng dating Pangulo ang kaliwat ka ng krimeng nararanasan sa kasalukuyang administrasyon. Narito ang kanyang pahayag. Hindi ako niniwala sa kanya. Bakit po? Tanong siya na ano ba talaga nangyari? Paek-ek na lang yun. Paek-ek na lang daw pala yan, Senator Amy. Tama naman, di ba? Ulitin ko mga kapatid, kahit ubusin ni Senator Amy Marcos yung kanyang buong huling termino dyan sa Senado mga kababayan, sa kakagawa ng hearing, hindi na mababago ang katotohanan na wala na si former President Duterte at nandun na talaga sa kulungan ng ICC. Negative, Senator Amy. Pero mo, sinugal mo na lahat, yung relasyon mo sa kapatid mo, yung relasyon mo sa mga loyalista nyo, di ba? Yung relasyon mo sa inyong Senate President, sinugal mo lahat, di ba? And pagkatapos ng mga ginawa mong yan, sasabihin lang sa'yo ni Hanilet na wala siyang believe sa'yo. At paek-ek lang daw lahat yan. Wala na, Senator Amy. Talong-talo ka talaga. Alam mo kung sino yung nagbinipisyo dyan sa hearing mo? Itong sila Bato, sila Robin Padilla at si Bongo lang. Ikaw, wala. Tuloy! Tanong siya na ano ba talaga nangyari? Paek-ek na lang yun. Congratulations sa Pilipinas. May kinidnap at pinatay na naman. Ganyan ang gusto nyo? Sige, congratulations. Mali naman to. Diba? Parang sinasabi niya nung panahon ni former President Duterte, wala pong patayan at wala pong kidnapping na nangyari.
Diba? Kung tutuusin nga mga kapatid, tandaan natin mga kababayan na during sa time ni former President Duterte, mga kapatid, talamak din po yung kidnapping. Diba? Marami pong mga nawawalang mga napagkamalang mga Pilipino, no, na di umano'y nagtutulak, no, gumagamit ng illegal na droga. Tapos later on mga kababayan, makikita na lang sila sa mga damuhan, sa mga liblib na lugar na may karatulang huwag tularan, di ba? Ano tawag mo doon, Madam Hanilit? Hindi ba kidnapping 'yun? Oh, di ba? Fake news ito si Hanilit Abansenya, mga kababayan, Tuloy. Number, di ba nakita mo yung survey sa dalawa sa cities ng Pilipinas ang dangerous place? Congratulations again. Oo, maraming nangyari na. Congratulations, BBM. Ruth, dagdag pa ng kampo ni dating Pangulong Duterte, hindi raw nila gusto ang kabaligtaran, tila kabaligtaran na ginagawa raw ng kasalukuyang pamahalaan na tinutulungan ng mga overseas Filipinos na makauwi sa bansa, lalo na yung mga may kaso, habang ang 80 anyo sa dating Pangulo raw ay pinilit dalhin sa ibang bansa para dito litisin. Mali naman din yun, di ba? Mali yung interpretasyon mo, Hanilit, Kasi nga, di ba, yung mga ginagawang effort ng presidente ngayon, na kung saan tinutulungan yung mga kababayan nating OFW na may kaso sa ibang bansa, ito po ay obligasyon ng presidente, no? Obligasyon nila yan na tulungan yung mga Pilipinong yon na makauwi imbis na mabulok sa kulungan doon sa ibang bansa. Ito naman kay former President Duterte, ibang case na naman ito, di ba? Kasi itong kay former President Duterte, hindi po biro to, mga kapatid. Tandaan nyo, no, yung damage na ginawa ni former President Duterte laban sa Marcos administration. Piruin mo yan, no? Nilalason ni Duterte, mga kapatid, ang utak ng mga Pilipino at tinuturuan niyang magalit sa gobyerno ang mga Pilipino. 'Di ba? Tama ba na magpalabas ka diyan ng mga faking video para palabasin, no? I-justify yung sinasabi mo na di umano'y gumagamit ng illegal na pulburon ang presidente? Oh. Tama ba na palabasin mo na sobrang gulo na ng bansang Pilipinas, no? Dumadami na naman ang mga krimen at talamak na naman ang droga. Diba? Hindi maganda lahat ng mga ginawa ni Digong, mga kababayan, Kumbaga, siya na mismo ang gumagawa ng paraan, mga kapatid, na bumagsak ang bansang Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga pagpapakalat niya ng mga malisyosong mga impormasyon na wala naman talagang basihan. Alam nyo, ang tinatamaan kasi dito sa mga paninira ni former President Duterte, mga kababayan, is yung ekonomiya ng bansang Pilipinas. Dahil, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga fake information na kanyang pinapakalat po, mga kababayan, ay lumalayo ang loob ng mga investors dito sa bansang Pilipinas. At pag walang investors, mga kapatid, malamang sa malamang, hihina ang demand ng trabaho, no? Hihina ang demand ng hihina yung tax na nakukuha ng gobyerno, kasi yan po ang inaasahan ng gobyerno, mga kapatid, yung mga buwis na binibigay po ng mga namumuhunan dito sa ating bansa. Diba? Biruin mo, pag maraming investors, mga kababayan, mas marami po ang trabaho, no, at iba pa mga oportunidad na nag-aantay sa mga Pilipino. Pero dahil dyan, mga kapatid, sa ginagawa ni former President Duterte na sinisira niya ang imahe ng Pilipinas sa harap ng ng international media, kasi sa media talaga ito unang kumakalat itong mga paninira na ginagawa ni former President Duterte. Dahil dito sa kanyang ginagawang pagsira sa imahe ng administrasyon ni Marcos, mga kababayan, tumatabang po ang interest ng mga investors na mag-invest dito sa Pilipinas, 'di ba? So, wag kayong magtaka kung bakit yung mga ibang OFW tinutulungan ni BBM, tapos si Tatay Digong hindi. Kasi kahit ako naman, kung ako ang presidente, kung ganyan ka naman, bakit kita tutulungan? Isa ka sa anay sa bansa no? Isa ka sa sumisira sa bansang Pilipinas, so bakit kita tutulungan? Di ba? Anyway, mga kapatid, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, mga kababayan, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.